Tadyang ng tao kabilang sa mga buto na nakuha ng Philippine Coast Guard sa pagsisid sa Taal Lake kahapon. Samantala, titiyakin muna ng DOJ kung ligtas ang pagsisid sa lawa bago ipagpatuloy ang operasyon matapos ngang magbuga ng usok ang Bulkang Taal. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Kumpirmado ng buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake kahapon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mismong tadyang o ribs umano ng tao ang nakita sa loob ng 2 sako na nakuha ng mga otoridad sa lawa. 2 sacks were found and we do not know how many people it belonged to. Ribs na. Yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Ibinaliwanag rin ng opisyal na ang 2 sakong nakuha kahapon may kasamang 2 pang sako na buhangin na tila pang pabigat sa 2 sako na may buto. May nahanap sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy. Dahil sa nakuha kahapon, lumalabas umanong totoo ang mga impormasyon na ibinibigay ni Julie Patidongan o alias Totoy at ng iba pang informants ng DOJ hinggil sa investigasyon. Bukod kasi sa mga pampabigat, ang lugar kung saan nakita ang mga sako ay ang eksaktong lokasyon na itinuro ni Totoy at mga informants ng DOJ kung saan umano itinapon ang mga nawawalang sabungero. Dahil dito, naniniwala silang may kredibilidad ang mga kausap nilang nagbibigay ng impormasyon hinggil sa kaso. Yung nahanap sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung na-identify na. Nung tinanong yung guide kung saan na pupunta, tinuro nila kung saan pupunta para mahanap. Yun, true enough, nung dinive doon, tumbok. So very reliable ang mga kausap namin ng witnesses actually. Bagamat hindi pa formal na nagbibigay ng sinumpaang salaysay si Patidongan, patuloy naman anya ang komunikasyon ng DOJ sa kanya. Pero muling iginiit ng DOJ, hindi lang siya ang nagbibigay ng impormasyon at meron pang ibang witnesses na kausap ang departamento. Hinggil naman sa mga labi na hinuhukay sa public cemetery ng Laurel, Batangas, sinabi ni Remulla, posibleng may kinalaman din ito sa isabong. Ito mukhang isabong to yung tatlo. Kasi sa lipan na wala Noong 2020, may lumutang na mga katawan sa Taal Lake. Ito, kinuha ng police natin, ng police department at that time. And then, tinurn over sa Fulanaria, they were left unclaimed. So they were buried. Tingin nila, hindi ito kasama sa 34 na nawawalang sabungero na nasa kaso. Pero konektado rin ito sa kanilang investigasyon. Kapag nahukay na ang mga labi, dadaan naman ito sa DNA testing. There was a clue that somebody in our meeting yesterday said that that uniform looked familiar. Basta merong suot may clothes na nahanap that looked familiar. Yun ang sinabi sa amin. Basketball uniform. Samantala kahapon, nagbuga ng usok ang Bulkang Taal. Aalamin ng DOJ kung ligtas ba ang pagsisid sa lawa bago ituloy ang operasyon. Well, pag hindi healthy, kung ito'y magiging balakid sa health ng tao, tigil muna. Hindi naman magtutuloy-tuloy ang FIVOX will advise us kung pwede, kung safe o hindi. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kaugnay niyan, kinumpirma ng Department of Justice na pansamantala munang itinigil ang search and retrieval operations ngayong araw sa Taal Lake. Ayon kay Assistant Secretary Mico Clavano, ito ay dahil sa masamang panahon at malabong tubig sa lawa.